Naging sentro ng atensyon ng isang modelo sa London habang rumarampa sa catwalk. Bigla kasi itong natapilok at napaupo. Sobra naman kasi ang taas ng takong ng suot na sapatos ng modelo. Nahirapan din siyang isuot uli ang sapatos, kaya nakayapak na lang niyang tinapos ang pagrampa. Hindi na bago ang ganitong mga eksena sa mga fashion show. Babala ng mga eksperto sa may hilig sa killer heels. Hinay-hinay lang dahil pwedeng maging mapanganib sa kalusugan ang pagsusuot ng mga sapatos na napakataas ng takong. Naku, napakinggan mo ba yung piya? Ngayong araw po ay nararanasan ang tinatawag na autumnal equinox, kung kailan magkapantay ang haba ng araw at ang haba ng gabi. Pagkatapos nito, asahan na raw ang mas mahabang gabi. Nakatutok si Mari Sumal. Sakto 11:03 kaninang umaga tumapat ang araw sa intersection ng ecliptic at celestial equator o pantay na pantay yung level ng araw sa equator ng mundo. Kaya nararanasan natin ngayong araw ang tinatawag na autumnal equinox. Ibig sabihin, sa mga bansa na sa equator, pantay ang haba ng araw at gabi. Ngayong araw din natin makikita ang pagsikat ng araw sa eksaktong silangan at paglubog sa eksaktong kanluran. Ang naganap na autumnal equinox ay hudyat na ng pagsisimula ng mas mahabang gabi kaysa sa araw. Ito rin ang dahilan kung bakit mas lumalamig na ang panahon kapag papalapit na ang Pasko. Yung concentration ng sunrise ay nasa southern part na ng hemisphere. So dito tayo nasa north, so may ka-experience na tayo ng mostly mas malamig na panahon. 2 beses kada taon nararanasan ng equinox, tuwing autumnal o fall, pagpasok ng taglamig sa Setyembre, at vernal o spring kapag Marso sa pagpasok naman ng tag-init at pagsisimula ng mas mahabang araw naman kaysa sa gabi. Pero pambihira itong maituturing ngayong taon dahil pagkatapos lang uli ng 20 taon tsaka pumatak sa autumnal equinox ang full moon o harvest moon. Yung nag-aani na sila. Then kahit na medyo sunset na, maliwanag pa rin dahil nga tinatawag yung sa harvest moon, yung sa diretso pa rin yung kanilang pag-aani dahil maliwanag pa rin. Magiging pinakamahaba ang gabi sa December 21 kung saan mararanasan ang tinatawag na winter solstice. At dahil full moon, ipinagdiwang ng ilang mid-Asian countries ang Harvest Moon o Mid-Autumn Festival. Makulay, masaya, at masarap na selebrasyon. Sa South Korea, hindi nawala ang tradisyonal na mga sayaw at pagtugtog ng drums. Nariyan din ang ilang palaro para sa mga bata gaya ng jumping game. May ilang chikiting naman na sumabak sa paggawa ng mooncake. Animo yung mga little bakers na tuwang-tuwa sa kanilang ginagawa. Ipinagdiwang din ang festival sa China. Naglipa na roon ang mga makukulay at iba't ibang disenyo ng lanterns. Pero hindi syempre mawawala ang nakagis ng red lanterns. Ibinida rin ang paggawa ng mooncake sa ibang bahagi ng bansa. Halos ganito rin ang eksena sa selebrasyon sa Vietnam. May mga chikiting na enjoy sa mga palaro at sa panonood ng dragon dance. At syempre, di nawawala ang pamimigay ng regalo at mooncakes. Sa gabi ng Harvest Moon o Mid-Autumn Festival, pinaniniwala ang pinakamaliwanag ang buwan sa taon na siyang hudyat ng masaganang ani. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Malapit na pong matapos ay pinapagawa nating mga silid-aralan sa Labon Elementary School sa La Union. Napabilib kami sa likas na pagiging matulungin at masipag ng mga estudyante roon. Ako, bibilib din kayo. Bago ang uwian, nagsilabasa na ang mga estudyante ng Labon Elementary School. Hindi para kumain ng merienda o kaya ay maglaro. Sa sobrang kagustuhan kasi nilang matapos na ang ipinapagawa nating mga sili. Eto, tumutulong sila na maghukay ng lupa at magtabas ng mga damo. Sinundan namin ang mga batang ito na nagtatakbuhan pa palayo. Sa ilog pala ang kanilang puntahan. Sabay-sabay silang nagsilusungan. Hindi para magtampisaw sa tubig, kundi para manguha ng mga malalaking bato. Di nila alintana ang bigat nito dahil sa kanaisang maging bahagi ng pagpapatayo ng bagong silid. Nagbubuhat po ng bato dahil iririp lang po dyan para hindi po gumuho yung lupa. Masaya po. Bakit? Nakakatulong po ako dito. Masaya pa rin ang mga chikiting sa kanilang naibahagi ngayong araw. At sa munting paraan daw nila, unti-unting nakukumpleto na ang pangarap nila
nilang magkaroon ng bago at magandang silid-aralan. At pangako rin nila na pagbubutihin ang kanilang pag-aaral. Maraming salamat po. Kasi ginawa niyo po kami ng mga paaralan. Maraming salamat po dahil tinupad niyo ang pangako niyong room. Nakakabilib naman talaga ang mga estudyante ng Labon Elementary School. Naku, proud kami sa inyo. Samantala, kami po ay nagpapasalamat sa Mariwasa Siam Ceramics Incorporated sa pagbibigay nila ng tiles at mga tabla na ginamit sa Kisame at sa NKD International Trading Corporation sa iba't ibang construction materials. Samantala, baka nais po ninyo magbigay ng donasyon sa GMA Kapuso Foundation, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, sa Spain, nagliliyab na toro, ipinalit sa ordinaryong bullfight, mga aktivista nagalit. Anak ni Robin Padilla na si Queenie, masama ba ang loob dahil hindi pinagpaalam sa kanila ang pagpapakasal ng kanyang ama? At international singer na si Josh Groban, kabilang sa mga napabilib ni Charis sa kanyang Glee performance. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.